Ka-amazing! Kapag sinabi nating bus, karaniwang pumapasok sa isip natin ang isang sasakyang may habang 10 to 13 meters at kayang magsakay ng ilang dosenang pasahero. Pero alam nyo ba, may mga bus na halos kasing haba na ng 3 ordinaryong bus na pinagdugtong-dugtong? Ang ilan sa mga ito ay umaabot sa mahigit 30 meters at kayang magsakay ng 200 hanggang 300 katao sa isang biyahe. Karamihan sa mga dambuhalang sasakyang ito ay tinatawag na bi-articulated o double-articulated buses. Binubuo ang mga ito ng 3 seksyon na pinagdurugtong ng 2 nakabaluktot na bahagi na parang accordion. Dahil dito, nakakaliko pa rin ang napakahabang sasakyan kahit dumaraan sa mga kurbadang kalsada. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa Bus Rapid Transit o BRT systems, kung saan may sariling lane at espesyal na estasyon ang mga bus. Sa video na ito, aalamin natin ang mga pinakamalalaking bus sa buong mundo. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Neoplan Jumbo Cruiser. May habang 18 meters. Sa top 10 ka-amazing, isang pambihirang articulated double-decker coach na ginawa sa Germany. May haba itong 18 meters, lapad na humigit kumulang 2.5 meters, at taas na halos 4 na metro. Hindi lamang ito double-decker dahil mayroon din itong dugtong sa gitna. Kaya para itong 2 malalaking double-decker bus na pinagsama. Nagsimula ang paggawa nito noong 1975, ngunit hindi ito naging mass-produced model. 11 unit lamang ang naiulat na ginawa, hanggang sa huling espesyal na unit noong 1992. Madalas na binabanggit sa mga lumang record ang kapasidad nito na hanggang 170 na pasahero. Ngunit mas mababa rito ang aktwal na bilang ng upuan sa karamihan ng touring configuration dahil ginawa itong long-distance luxury coach. Karaniwang nasa 80 hanggang 110 passengers lamang ang komportableng nakaupo. Depende sa pagkakaayos ng interior. Maaari itong lagyan ng malalaking reclining seat, bar, luggage compartment at iba pang facility. Gumamit ng iba't ibang unit ng malalaking Mercedes-Benz diesel engine, kabilang ang 12-cylinder OM404 at ang mas modernong OM442LA. Ang isa sa pinaka-espesyal na katangian nito ay ang pagdaan sa articulation o dugtungan dahil sa lokasyon ng makina at mechanical component sa ilang version. Sa upper deck lamang maaaring makalipat ang pasahero mula sa unahang bahagi patungo sa hulihang section. Pagsapit ng 2026, wala nang bagong jumbo cruiser na ginagawa. Ang mga natitirang unit ay ginagamit na bilang event bus, sleeping bus para sa performers o collector's vehicle. Bagamat pinakamaliit ito sa ating ranking pagdating sa haba, itinuturing pa rin itong isa sa pinakamalaki at pinakapambihirang articulated double-decker coach na ginawa sa kasaysayan. Number 9, Mercedes-Benz Capacity L. May habang 21 meters. Sa number 9 ka-amazing, isang 21 meters high-capacity city bus mula sa Germany. Hindi tulad ng karamihan sa mga mahabang bus sa ating listahan. Mayroon lamang itong isang articulation o dugtong. Gayunpaman, mayroon itong 4 na axle at napakahabang hulihang seksyon. Sa standard high-capacity configuration, kaya nitong magsakay ng hanggang 191 pasahero. Kaya maihahambing na ang kapasidad nito sa isang bi-articulated buses. Ang Capacity L ay karaniwang may 4 o 5 pintuan upang mabilis na makasakay at makababa ang maraming pasahero. Isa sa pinakamahalagang teknolohiya nito ang electro-hydraulically controlled 4th axle. Kusang sumusunod sa direksyon ng unahang gulong ang pinakahuling axle upang hindi lumihis ng sobra ang likuran ng bus kapag lumiliko. Kahit 21 meters ang haba nito, may turning circle itong humigit kumulang 24.47 meters. Mayroon din itong articulation turntable controller o ATC na tumutulong upang maiwasan ng mapanganib na pagtiklop o pag-jackknife ng dugtungan. Dinisenyo ang Capacity L para sa masisikip ngunit napaka-busy na urban route at BRT corridor. Dahil isang articulation lamang ang ginagamit nito, mas simple ang maintenance at reversing kumpara sa bus na may 2 dugtong. Ginamit ang mga unit nito sa mga lungsod katulad ng Gothenburg sa Sweden at sa iba pang bahagi ng Europe.
Pagsapit ng 2026, patuloy pa rin itong makikita sa official product portfolio ng Mercedes-Benz buses. Bagaman nakadepende sa bansa, operator at emission regulations ang availability ng configuration nito. Isa itong patunay na hindi kailangang magkaroon ng dalawang dugtong upang makagawa ng bus na may napakalaking passenger capacity. Number 8, Volvo 7500 bi-articulated. Nasa number 8 ka-amazing ang isang 24 meters double-articulated city bus na binuo para sa Gothenburg, Sweden. Mayroon itong 3 passenger section at 2 flexible joint. Ang configuration na ginamit sa Gothenburg ay may kapasidad na humigit kumulang 165 passengers, kabilang ang nasa 61 upuan. Ayon sa Volvo, maaari itong i-configure para sa hanggang 200 na passengers. At sa iba pang market standard ay maaaring tumaas pa ang theoretical capacity, depende sa pinapayagang dami ng nakatayong pasahero. Ginawa ang bus para sa tinatawag na trunk routes, mga pangunahing ruta na may napakaraming pasahero at may serbisyong kahalintulad ng tram. Fully low floor ang passenger area nito upang madaling makasakay ang matatanda, PWD at mga pasaherong may stroller. Dahil may 2 dugtong, nahati ang 24 meters na katawan nito sa mas may ikling section. Kaya mas kaya nitong lumiko kaysa sa isang matigas at tuloy-tuloy na sasakyang may kaparehong haba. Kailangan pa rin ito ng espesyal na driver training at mas mahabang bus stop o loading platform. Isa ng legacy model ang Volvo 7500 at hindi na ito kabilang sa kasalukuyang bagong production line ng Volvo. Ngunit may modernong kapalit na konsepto ang kumpanya. Ang Volvo 7800 Electric na ipinakilala noong 2025. Ang bi-articulated version nito ay may habang 25.6 meters at maaaring i-configure para sa hanggang 300 na passengers. Kaya habang makasaysayan ng Volvo 7500, ipagpapatuloy ng Volvo ang ideya nito sa mas malinis, mas tahimik at fully electric na henerasyon ng BRT buses. Number 7, Solaris Urbino 24 Electric. Sa number 7, ka-amazing, isang modernong bi-articulated electric bus mula sa Poland. Bagaman Urbino 24 ang opisyal na pangalan nito, umaabot sa humigit kumulang 24.7 meters ang ilang production configuration. May 3 body section, 2 articulation at maraming malalapad na pintuan. Fully electric ito kaya walang direktang ibinubugang usok habang bumabiyahe at mas tahimik kaysa sa malalaking diesel-powered bus. Nag-iibang eksaktong kapasidad nito depende sa seating arrangement, battery placement at batas ng bansang gumagamit nito. Ang ilang configuration ay may hanggang 68 na upuan. Samantalang ang kabuuang bilang ng pasahero ay mas mataas dahil sa malalawak na standing area. Gumagamit ito ng malalaking traction battery at maaaring i-charge sa pamamagitan ng plug-in charger o pantograph. May mga version ding may metro-style exterior na nagbibigay rito ng hitsurang parang modernong tram, kahit gulong at ordinaryong kalsada pa rin ang ginagamit nito. Napakahalaga ng Urbino 24 sa updated 2026 list dahil aktwal itong dumarami sa Europe. Noong 2023, nagsimulang gumamit ang Aalborg, Denmark ng 14 na Urbino 24 Electric para sa Plus Bus BRT line. Nanalo rin ang Solaris sa tender para sa hanggang 45 units sa Liege, Belgium. Habang ang mga unang mga delivery ay itinakda para sa 2025 at 2026, may mga bagong order din para sa Malmö, Sweden at 13 bi-articulated units na nakatakdang gamitin sa Arnhem-Nijmegen Food Valley Concession sa Netherlands mula sa ikalawang bahagi naman ng 2026. Number 6, Hess Lightrum 25. Nasa number 6 naman ka-amazing ang Swiss-made Hess Lightrum 25. Tinatawag itong Hess Lightrum 3 sa ilang lumang listahan dahil sa generation o configuration nito. Ngunit Lightrum 25 ang ginagamit na pangalan sa kasalukuyang official product line. May haba itong 24.7 meters na binubuo ng 3 section na pinagdurugtong ng 2 articulation. Isa itong kombinasyon ng bus at tram dahil gumagamit ito ng rubber tires ngunit maaaring kumuha ng kuryente mula sa overhead wires o charging infrastructure.
Sa configuration na in-order para sa Lausanne, Switzerland, maaari itong magsakay ng hanggang 220 passengers. Mayroon itong dalawang steered axle na tumutulong upang makaliko ang napakahabang katawan na parang mas maikling articulated bus. Gumagamit din ito ng regenerative braking, kung saan nababawi ang bahagi ng enerhiya habang bumabagal ang sasakyan at ibinabalik ito sa battery o electrical system. Dahil electric ang propulsion, mas tahimik ito at walang tailpipe emission habang ginagamit sa lungsod. Makikita ang iba't ibang Lightram configuration sa mga transport system sa Switzerland at iba pang bahagi ng Europe. May mga version na trolley bus na patuloy na nakakonekta sa overhead wire at mayroon ding dynamic charging configuration na maaaring pansamantalang humiwalay sa linya gamit ang nakaimbak na kuryente. Napaka-practical nito para sa mga lungsod na nangangailangan ng halos tram-level capacity, ngunit ayaw gumastos para sa riles. Pagsapit ng 2026, nanatili itong isa sa pinakamahaba at pinaka-advanced na electric trolley bus platform sa buong mundo. Number 5, Van Hool AGG 300. Sa number 5, kawo-amazing, mula na naman sa Belgium. Mahalagang linawin na ang AGG 300 ang tamang pangalan ng double articulated model. Ang AG 300 ay ibang mas maikling articulated bus. Ang AGG 300 ay may habang humigit kumulang 25 meters, lapad na 2.5 meters at taas na nasa 3.2 meters. Mayroon itong tatlong body section, dalawang accordion joint at 4 o 5 pintuan depende sa configuration. Nag-iiba ang kapasidad nito ayon sa layout. Ang ilang dating U-Trek unit ay may humigit kumulang 48 hanggang 50 na upuan at standing room para sa mahigit 110 passengers. Kaya umaabot sa 160 hanggang 174 ang kabuuang kapasidad. Gumagamit ang mga huling version ng DAF diesel engine at automatic transmission mula sa Voith o ZF. Dahil low floor ang disenyo, mabilis ang passenger flow at mas madaling gamitin ng mga pasaherong may wheelchair o stroller. Ang Utrecht sa Netherlands ang isa sa mga unang lungsod na gumamit nito ng maramihan para sa napakabisi na rutang patungo sa University District. Nagkaroon din ng mga AGG 300 sa Germany, Belgium at iba pang European market. Marami sa mga dating unit ang nag-retire na ibenta o ginagamit na lamang bilang second-hand buses dahil hindi na ginagawa ang modelong ito. Gayunpaman, mahalaga ang AGG 300 sa kasaysayan ng high-capacity transport dahil pinatunayan itong maaaring gamitin ng araw-araw ang isang 25-meter double-articulated bus sa ordinaryong urban road. Number 4, Youngman JNP 6250G. Nasa number 4 naman, kawo-amazing, ang isang napakahabang bi-articulated bus na ginawa sa China. May haba itong humigit kumulang 25 meters at binubuo rin ng tatlong section. Bagaman kapareho halos ng haba ng Van Hool AGG 300, mas mataas ang iniulat na maximum capacity nito. Noong ipakilala ito sa international media noong 2012, sinabing kaya nitong magsakay ng hanggang 300 na katao. Ayon sa mga inilabas na detalye noong panahong yon, mayroon lamang itong humigit kumulang 40 na permanenteng upuan, habang hanggang 260 passengers ang maaaring tumayo. Ibig sabihin ng 300 passenger figure ay high density maximum capacity at hindi karaniwang komportableng load para sa mahabang biyahe. Iniulat din ang top speed nitong humigit kumulang 80 kilometers bawat oras. Dahil 2 beses itong may articulation, maaari nitong sundan ang kurba ng kalsada nang hindi kailangan magkaroon ng sobrang laking turning radius. Inilaan ang GNP 6250G para sa malalaking lungsod na may matinding siksikan at napakaraming commuter. Gayunpaman, hindi ito naging kasing lawak ng paggamit ng mga Volvo BRT bus sa South America o ang mga modernong electric model sa Europe. Kaya ang mga numerong nauugnay rito ay mas tamang ilarawan bilang manufacturer o launch claims kaysa standard capacity na napatunayan sa napakaraming regular route. Sa kabila nito, nananatili itong isa sa pinakamalaking bus na ginawa sa China at isa sa kakaunting 25-meter bus na iniulat na may kapasidad na 300 katao. Number 3, BYD K12A. May habang 27 meters. Kawo-amazing!
Isang 27 meters pure electric bi-articulated bus na inilunsad sa Shenzhen, China noong 2019. Noong ipinakilala ito, tinawag ito ng BYD na pinakamahabang pure electric bus sa buong mundo. Kaya nitong magsakay ng hanggang 250 passengers at mayroon itong maximum speed na humigit kumulang 70 kilometers bawat oras. Dinisenyo ito para sa bus rapid transit routes na nangangailangan ng napakataas na kapasidad, ngunit nais bawasan ang paggamit ng diesel. Isa sa pinakamakabagong katangian nito ay ang electric four-wheel drive system. Maaari itong magpalit sa pagitan ng two-wheel drive o four-wheel drive depende sa kondisyon ng kalsada at kinakailangang traction. Nakakatulong ito kapag umaakyat, madulas ang daan o mabigat ang mga karga, habang maaaring gamitin ang mas matipid na two-wheel drive mode sa normal na biyahe. Iniulat ding maaari itong bumiyahe ng halos 300 kilometers sa isang full charge. Bagaman magbabago ang aktual na range, depende sa dami ng pasahero, air conditioning, bills, panahon at kondisyon ng ruta. Dahil electric, wala itong lokal na tailpipe emission at mas mababa ang ingay kumpara sa isang diesel bus na may kaparehong laki. Gayunpaman, kailangan ito ng malaking charging system, malawak na depot at mga istasyong sapat ang haba para sa 27-meter na katawan. Hindi ito naging pangkaraniwang bus at makikita sa bawat lungsod. Ngunit nagsasabi itong mahalagang demonstration ng kakayahan ng battery electric technology. Pinatunayan ng K12A na kayang gumawa ng isang electric bus na halos kasing haba at kasing kapasidad ng maliit na tren. Number 2, Volvo Grand Arctic 300. Sa number 2 naman, Kawao-Mazing, isang 30 meters bi-articulated bus chassis na binuo sa Brazil. Inilunsad ito ng Volvo noong 2016 sa FETRANS Rio Exhibition sa Rio de Janeiro. Dinisenyo ito para sa malalaking BRT system at maaaring magsakay ng hanggang 300 passengers. Ayon sa Volvo, kaya nitong magdala ng humigit kumulang 30 passengers, higit kaysa sa naunang high-capacity model ng kumpanya. Napakahalaga ng salitang chassis sa modelong ito. Ang Volvo ang gumagawa ng pangunahing frame, axle, steering, suspension at powertrain. Samantalang maaring ibang bus body manufacturer ang gumawa ng kabuuang katawan at interior. Dahil dito, maaring mag-iba ang bilang ng pinto, upuan at eksaktong passenger layout. Depende sa operator. Ang 300 passenger capacity ay para sa high-density BRT configuration na may malaking standing area at mabilis ang pagsakay sa level ng platform station. Ayon sa Volvo, maaaring palitan ng isang Grand Arctic 300 ang hanggang 3 standard size bus sa isang napaka-busy na koridor. Nangangahulugan ito na mas kaunting driver at sasakyan ang kailangan upang mailipat ang kaparehong dami ng tao. Ngunit nangangailangan din ito ng sariling lane, mahabang platform at intersection na kayang tumanggap ng 300 metrong sasakyan. Pagsapit ng 2026, makasaysayan pa rin ang Grand Arctic 300 bilang isa sa pinakamahabang high-capacity bus chassis. Bagaman ipinakilala na rin ng Volvo ang mas bagong 25.6 meters 7800 electric para sa zero-emission BRT operations. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, Kawao-Mazing, ang Autotram Extra Grand. Ito ay matatagpuan sa bansang Germany. May eksaktong habang humigit kumulang 30.735 meters, kaya bahagya itong mas mahaba kaysa sa 30 meters Volvo Grand Arctic 300. Binuo ito ng 3 malalaking passenger section, 2 flexible articulation at 5 axle. Kaya nitong magsakay ng hanggang 256 passengers, kabilang ang humigit kumulang 96 na nakaupo sa original demonstrator configuration. Binuo ito ng Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems kasama ang mga industrial partners bilang high-technology demonstrator. Gumagamit ito ng diesel-electric hybrid propulsion na sinusuportahan ng battery at supercapacitor energy storage. Kaya nitong paandarin ang electric system gamit ang enerhiyang nababawi mula sa pagpreno at maaari ring gumalaw ng electrically sa bahagi ng operasyon. Ang layunin ay pagsamahin ng kapasidad at komportableng biyahe ng tram sa flexibility ng bus na hindi nangangailangan ng riles. Sa kabila ng napakahabang katawan, mayroon itong advanced multi-axle steering system.
4 sa mga aksal nito ang ginagabayan at 3 ang maaaring kontrolin sa pamamagitan ng electrohydraulic actuator. Dahil dito, mas nasusundan ng hulihang bahagi ang eksaktong dinadaanan ng unahan at maaari itong magmaniobra na para bang maikling bus. Ipinakita at sinubukan ito sa Dresden noong 2012, ngunit nanatili itong research prototype at hindi naging regular mass-produced route bus. Kaya ngayong 2026, hawak nito ang pambihirang titulo bilang pinakamahabang bus sa listahan. Ngunit ang pinakamalaki ay hindi nangangahulugan na ito rin ang may pinakamaraming aktwal na pasaherong naisakay araw-araw. Ka-amazing mula sa 18 meters articulated double-decker na Neoplan Jumbo Cruiser hanggang sa mahigit 30 meters Autotram Extra Grand, ipinapakita ng mga dambuhalang bus na ito kung gaano kalayo ang kayang marating ng modernong transport engineering. Ang ilan ay parang hotel sa loob, ang iba ay mistulang tram na walang riles, at ang mga pinakabagong modelo ay gumagamit na ng malalaking battery upang makapaghatid ng daan-daang pasahero ng walang direktang usok. Ngunit may kapalit ang napakalaking sukat. Kailangan ng mga ito ng mahabang bus stop, malalawak na likuan, espesyal na maintenance facility at driver na sanay humawak ng sasakyang may 2 o higit pang section. Kaya pinakamabisa ang ganitong bus sa BRT corridor na may sariling lane, level boarding at napakaraming commuter. At para sa inyo, ka-amazing, alin sa mga dambuhalang bus na ito ang pinakagusto ninyong masakyan kahit isang beses lang? I-comment lang ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre, kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.